Ito siya guys, so yun o, dumating siya. Nakalagay siya dito sa box. Ito yung sa may, so nagkabaliktaran sila. Ayan. So ito naman yung mga parts niya. Tatlo to. Ang ganda, tatlo. May tatlong bottle. Ito. Ayan. Ito yung para sa 12 volts na wire. Tapos, ito yung kanyang manual sa yung cord. Ayan. So ayan guys, so ganyan lang pag-assemble. So i-ano nyo sa pinakailalim, tapos i-slide nyo pataas. So yung pinaka nandyan sa baba, yan yung pinaka lalagyan ng roller. Ayan, so i-aayos natin siya. Una nyong i-assemble yung harang na yan na square. Ayan, i-slide nyo lang yan dyan. Ayan, ano lang siya, yung parang plastic na parang orokan, parang ganun, makunat yung plastic. So alalay lang kayo sa pag-slide kasi baka ma-damage. Pero dito naman goods na goods yan. So i-alay natin siya dyan, sukat na sukat yan. So 130 capacity yung pwedeng mailagay dito na egg. Tapos ayun yung manual nya, nakikita nyo naman yung sa manual kung paano assemblein. Tapos itong roller naman yung ilalagay natin. Ayan. So iyan natin. So likod kasi ng baby bike eh. So binabasa rin natin yung manual kasi hindi pa natin kabisado kung paano buuin. So kung gusto nyo umorder ng gantong incubator, ilalagay ko na lang dito sa description yung pinag-orderan namin. So safe naman siya nung dumating. Check natin yung mga parts niya, kompleto naman. So ayun yung pinaka roller niya. Mga ilang peraso din yan. Tapos yung merong isa dyan na maliit, yun yung ilalagay nyo. Nag-iisa lang yun na maliit, dun yung ilalagay yan sa may bandang kaliwa. Ayan siya guys. So sobrang mahal na rin kasi ng papisa ngayon sa mga papisaan. Minsan laging puno, kaya order tayo ng sariling incubator. Ayan guys, yung pinaka parang merong ngipin, doon yung ilalagay banda guys sa may kabila, kasi pagka umikot yung pinaka motor nya, iikot niya yung roller. Tapos ganyan na yung pagitan, yun na yun ang mga pagitan. Ayan, meron naman siyang pattern kaya madali lang siyang ilagay, hindi kayo malilito. Napakadali lang niyang assemblein. So yung pinaka temperature nitong incubator, nung sinaksak namin siya, nakaset na siya. So hindi niya natin babaguhin kasi yung pinaka set point talaga ng incubator 37 degrees Celsius. Ayan guys, kailangan ganyan yung ayos niya. Ayun na yung pinakangipin, nakita nyo. Tapos ilalagay natin yan, yung inassemble natin na harang. Tapos yung pinakaibabaw niya, yung isa. So yung inassemble natin, yan yung pinakailalim niya. Ito naman, dito naman tayo maglalagay ng tubig. Yan, tatlo yun eh. Yan, tatlo. Tapos may kasama na rin ng bottle, yun yung lalagyan natin ng tubig. Yan naman, doon yan nakalagay sa may gilid. Merong tatlong, doon yung isusuksok yung hose. Ayan, ito naman, ilalagay nyo lang dyan. Tapos automatic siya na papasok na yung tubig doon sa may hose. Ibababa nyo lang dyan. Dito, iniikot-ikot ko yung pala, hindi siya, iniikot. Ibababa lang pala. So dito mayroong mga iba't ibang capacity. Ito kasi pinili namin 130 capacity. Merong 60, merong 30, 80. So kayo na lang mamimili kung gaano karami yung ipapapisahan nyo dyan sa incubator. Yan, dyan nyo lang yan isasaksak. Kasi dyan papasok yung tubig. Dyan sa tubig ng incubator, hindi pwedeng mawalan yan. Kasi pag nawalan, masisira yung mga itlog natin. Kailangan lagi may tubig yan. Kasi yung sa loob ng incubator, mainit siya.
kailangan ng medyo nagsisirculate yung humidity niya. Yung tubig kasi na galing dyan, humahalo siya dun sa may pan. Yun yung umiikot dyan sa loob ng incubator na nagsisirculate dyan. So dito sa ano natin, sa incubator na to, pag yung incubator, yung sa kuryente sa bahay natin, nag brown out, so meron siyang 12 volts na kable, ayun yung may negative at positive, pwede nyo siyang ikabit sa 12 volts na battery para umandar pa rin yung incubator habang wala pang kuryente. So napakaganda din ng incubator nito kasi kung mag brown out, pwede nyo siyang ikabit sa 12 volts na baterya para hindi masira yung itlog natin. Ayan guys, so yan yung pinaka setup nya, kasi yan yung plug nya, i-inject nyo lang, napakadali lang guys i-setup nyan. So kahit kayo, kayang kaya nyo yan, moro-moro lang to guys. Nabili lang namin to ng 2,000 mahigit, mga 3,000 mga ganun. Depende sa kung flash sale sila, mas makakamura kayo, pero kung need nyo na ng incubator, umorder na kayo. So yes guys, dito guys, ayun yung pinaka yan yung isasaksak nyo doon, tapos dalawa yung pan nya. Ayan, yung isa doon, yung kulay itim, yan yung pinaka sensor nya, so ma-sense nya. Ayan yung dilaw na yan, dyan yung i-inject yan. So ayan na siya guys, so kakasaksak lang natin, nasa 33 degrees Celsius pa lang siya. So pagka mga ilang minuto, dapat nasa 37 yan. So yun yung pinaka tamang set point ng incubator na to, kailangan 37 degrees Celsius. So pag tumaas yun ng 38, okay pa yun, pero pagka mga 39 hanggang 40, so maaaring mamatay yung sisiw natin sa itlog pagka sobrang taas ng temperature. Kailangan naka-maintain lang siya sa 37 hanggang 38. So yun siya guys. So pagka nag-brown out, pwede nyo isaksak siya ng 12 volts DC sa baterya. So kung nag-brown out, pero kung hindi naman, so to 20, pwede siya. Ayan. Tapos alagaan nyo lang siya sa tubig. Yung mga gantong incubator, kailangan hindi natutuyuan to ng tubig kasi yung tubig ang nag-humidity sa loob ng incubator. Ayan. So pagka napansin nyo na konti na, kailangan lagyan nyo na yan. Kailangan lagi may tubig yan. Tapos yung pinaka-roller naman niya, automatic naman yan. So wag din tayo basta bukas ng bukas. Pag nagsalan tayo ngayon, 7 days bago tayo mag-candling. Tapos ang pinaka-huling, pagka na-candling na natin, nakita na natin yung mga walang similya. So 18 days, doon natin siya kumbaga sisilipin ulit kung sino yung mga nagtuloy. Tapos after 18 days, mga 3 days, doon na mag-uumpisang maglabasan yung mga sisiw. So ayan ngayon, nasa 36 degrees Celsius na siya. So kailangan yung pinaka-maintain na temperature niya hanggang 37. So ayan siya guys. So kung gusto nyo umorder ng gantong incubator, ilalagay ko na lang dito sa description. Tapos ang capacity pala nito nasa 130 egg yung kasya dito. So ayan siya guys.